Tinamad na silang bumangon. Wala, hindi may change. Kuya, Philip. Hindi may dus kuhalki. Prasim. Dobry rano. Good morning mga titos, titas, amigos, amigas. Masyado pa kasi maaga. 6 AM pa. Dito sa Slovakia. Kaya tak dobre, ahoy. What? Prosim. Ay, ilang minuto pa ako natitira. Kailangan ko muna itong punasan ang aming surface dito. Para pag uwi namin mamaya ba, medyo malinis din na ng kusina. Ito pa naman ang center of attraction ko everyday. Dahil dito ako nakatuka. Habang nag-aantay sila sa akin, naglalaro sila. Hoy! Wala! Wala! Hindi ba siya vlogs ko yan? Gara juga ini sila ba? Ganyan sila kapag nasa harap ng kamera. Ano? Away na naman. Ayun na si Kuya Alex. Papasok na siya doon sa school nila. Ayan. Ay, nandun pa sa labas. Thanks God, nandito na kami ulit sa school. Ang taga-open ng door. My beloved Philip ko. Kailangan ko palang palitan yung sweater ni Philip ko. Ganun kasi may photoshoot daw sila ngayon. Ano? Pwede na, change sarilo. Photoshoot pala kayo. Hindi man lang sinabi sa akin kahapon. Ito ang papalitan ko sa kanya. Pambahay kasi ito eh. Ang guardian angel ko si Alex. Sabi niya sa akin kanina, Mami, may photoshoot kami. Kasi ko, ha? Maluma pa naman itong suot ni Philip. Okay, ito papasuot ko sa kanya. Dahil kailangan ko na ding magkudkud ng aniduro doon sa taas. Wala lang ako ng basahan. You need to say, dobre rano to uchitel ka, dobre? Ano, gosh. I need to get the cleaning cloth. Ano? Kaya po, dobre rano uchitel ka, dobre? Prosim, hore. Dobre? Uunahin ko dito, doon ako mamaya sa kabila. Ito lang na panglinisan ko ba? Sink. Tapos na kumain ng mga bata, so dito na naman ako maglilinis sa loob. Walisan ko lang ito, tapos mamaya i-mop ko. Masla lang ako. Dito ba ako ba? Pupunta na ng babae yung dito. Ako sa nasa. Dahil ako yan. Sala tayo. Ayaw niya doon dyan sa kusina. Mas gusto niya dito maglinis. Sabi ko, ilang araw na lang, babalik din sa normal. Maganda sana kapag ganito ang trabaho ko. Kaso lang, temporary lang ako eh. Ngayon nakalabas ng mga bata, dito na naman ako magmamot. Ang pangit itong mok na to ba? Madali lang siya manuhihan. Ay, bakit magbula? Mobile yan? Nahiya ako sa teacher ba? 3 days na hindi ko siya natulungan. Kanina, tinulungan ko siya bago ako makit dito. Nung Monday, sinabihan nila ako. Nung nag-start ako ba? Nakalimutan ko. Tignan niyo ang sahig ko. May bula pa ba? Ba yan? Nilaban ko na itong mop na ito. Hayaan mo na yan. Ay, ito pala yung room ng Kinder 1. Ito ang sabi ko sa inyo na hindi maboard ang mga bata dito dahil sa maraming laruan. Ayan oh. Kinalat nga nila yan eh. Yan sa mga kahon-kahon na yan. Yan lahat mga laruan ni. Sino pa namang ayaw pumasok niyan? Si Philip na eh, excited every day na pumasok. Dito matutulog yung mga bata. Nandun pa sila ngayon sa labas. Nalinisan ko na ito. Nagmamadali akong maglinis kasi after nilang maglaro, kakain, then matulog. Yan ang mga bed nila. Ang alam ko, hindi puno yan eh. Kunti lang estudyante dito. Yan ang space ng Kinder 1. Malaya silang makapaglaro. At ito naman ang Kinder 2. O hindi masyadong malaki ang space. So, may mga laruan din yan. Yung nakalagay sa mga basket o. Diyan din naman sila natutulog. After nilang kumain, diretso sila dito sa itaas din matulog.
Then ito ang laundry nila. Of course, nilalabhan din ang mga blanket nila eh. Maarte ang mga teacher dito. Kumot ng mga bata yan. Yung extra na blanket. Mag-aral kaya ako dito ng kindergarten. At dito pa pala yung mga towel nila, suklay, tapos toothbrush. Di ba? Organized ang pagkalagay nila, no? Ang ganda din tignan. May mga pangalan yan. Bawat isa niyan. So alam na alam nila yan. Para walang agawan ba? Ito yung mga bago kong labang ang mga towel ng mga bata. May washing machine din sila dito. Ayan. Pero hindi ko alam kung paano gamitin yan. Yung kasamahan ko ang naglaba nito. Ako lang nagsampay. May iron din. Parang bahay lang, ano? Pwede na ako matulog dito. May i-share ako sa inyo ba? Kanina, tumulong ako doon sa kasamahan ko ba? May isang teacher na medyo masungit siya ba? Sabi ng kasama ko kanina na, dito ka muna saglit. Kasi nandiyan yung teacher na masungit. Bawal daw ako sa kusina dahil wala akong apron at saka sombrero. Ipagkain yung siniserve niya eh. Di, sabi ko sa aking kasama na, hindi man ako tumutulong sa pag-serve ng food. Paghuhugas lang naman ng pinggan, may dishwasher naman. Pero tinatanggalan lang ng mga leftover ba? Baka isubong tayo nito. Baka makarating daw sa boss namin. Lumabas na lang ako. Then, nung nandito na ako, kasi may kinuha ako sa bag. Sabi nung isang teacher, punta ka doon sa kusina, tulungan mo yung kasama mo. Kawawa naman. Kanina pa daw nagreklamo na masakit nga daw yung kanyang likod. At saka yung dito niya baywang. Sobrang sakit na daw. Siyempre, sabi ko din sa teacher na, oo, tutulungan ko siya mamaya. Naawa ako sa kanya ba? Dahil sobrang dami ng mga plato, tapos ang bibigat pa. Kailangan niyang buhatin galing sa dishwasher, tapos i-arrange pa niya. Alam ko, ang nag-work dyan dati, dalawa yung sila eh, sa kusina. Parehong may mga sakit. Kaya yun, nag-iisa lang siya doon. Sinabihan ko yung kasama ko na, di bali na. Mamaya, kapag umalis na yung teacher na yun, nagpasalamat naman kami. Hanggang 2 PM lang siya. Umuwi na kanina pa. Hanggang dito pa naman sa Slovakia, may pabida-bida. Akala ko sa Pilipinas lang may ganyan. Na napaisip ako ba, bakit ganito? Nagmamagandang loob na nga lang ako eh. Anyway, na-cancel pala yung aking pagiging isang guro. To-do research pa naman ako noon. Tapos ang hindi pa pala, hindi natuloy. Move next week. Ang dahil sa trabaho ko. Hindi naman as necessary talaga yun. Ang kailangan lang daw noon, mag-English lang ba sa harap ng mga bata. Tapos na ang duty ko, thanks God. And then susunduin lang namin si Kuya Alex. Sabay na kaming umuwi. For sure, na doon sa itaas ba, naglaro. Gina! Ang daya ng kasama ko ba, late na siya dumating, tapos umuwi ng maaga. Nauna pa siya sa aking umuwi. Kanina, wala yung principal at saka yung teacher na masungit. Kanina pa umuwi, ayun. Yung kasamahan ko din, ang agang umuwi. Wala pang 3 o'clock. Pero okay lang yun. Siguro ngayon lang naman eh. Bukas, ewan ko, baka late na siyang uwi. Kina! Get inside. You need to call Kuya. Tinawag na ni Philip si Kuya Alex. Kuya Alex ko, prosim! Philip oh, ang reaction niya. Get down! Nantay talaga niya si Kuya. Hi! Ina, Rico! Nine, ese niye. No, ich bin Abi, tu panki. Gidi Kuya. Kuya Alex ko, prosim cha. Nine? Gidi. Nagalit na si Philip. Pobes, Riklo. Nandito na si Kuya. Ako pala do školi? Dobre? Oh, sige na, change. Riklo. Ideme domo. What about your t-shirt? Is it mokre? Your t-shirt? Mokre, Nini? Prosim. Oh, Kuya Alex ko. Kina change. Aha, change Kuya Alex ko. Tupan ki. Si Philip murag kurik. Pinagalitan niya si Kuya Alex. Nini Kuya, wag kang umupo sa sahig. Dirty.
Totoo, ang laki ng upuan. Ayaw talaga niya. Doon siya sa sahig. May habit siya na ganyan ba? You forgot. Bless. Este? It's me, bless. Mm. I just want to forgot. Patskay. Bless. Nakalimutan daw ni Philip yung bless. Iniwan na ako ni Philip at saka ni Alex. Ito mga batang to. Uy! Wala na, nag-racing na sila. Nakarating na ata sila Philip at saka Alex sa bahay ba? Doon kanina sa daanan, may isang matanda. May dalawang matanda, nag-uusap sila. Yung isa, tinanong pala niya ako. Akala ko, tinanong niya yung kausap niya. Ako pala yun. Nagtanong kung taga saan daw ako. Yung kausap niya ang sumagot na Philippines. Narinig ko na lang nagot na Philippines. Then sabay takbo. Kinabol ko nga si Philip eh. Dahil takot ako baka maling landas ba. Mapunta dito sa gitna ng daan. Mahirap na. Ang dami pa namang sasakyan. Wala sila sa labas. So it means nasa loob ng bahay. Nandun na sila. Narinig ko na yung boses ni Philip at saka ni Alex.